Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries, Studio Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po ng linggo ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagagalak na muling makasama kayo sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Live na atin hong ipaglilingkod sa inyo. Ngayong araw pong ito, April 5, 2020, sa ganap na alas 3 ng hapon. Ito po ang unang episode ng atin hong pagtatanghal at ang amin pong gagawin ay sasagot po ng inyong mga tanong na i-forward ho dito sa atin hong programa. At syempre nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Nakasama ko po muli ang aking unika iha bilang magsisilbing technical po natin, si Princess Alia Sarmiento. At tayo po ngayon, bago tayo lubusang magpasimula, ay gusto kong syempre batiin at pasalamatan ang lahat ng atin hong mga kapatiran na nanonood sa iba't ibang bahagi ng ating sanglibutan. Nandyan po sa mga bahagi ng United States of America, sa Australia, sa South Korea, sa Thailand, sa Singapore, sa Japan, at maging sa atin pong bansang Pilipinas. So literally, binabati ko po kayo, bagamat hindi ko po maisa-isa yung mga pangalan. Kami po sa bumubuo ng programang Reasons of Faith ay patuloy na nagpapasalamat dahil sa inyo pong suporta ng panunood at pagbabahagi po ng atin hong mga videos para po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Well, bago po natin lubusang idako ang pagsagot sa mga nakabinbin na mga katanungan, ay tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, muli po naming pinasasalamatan kayo sapagkat niloob ninyo na magkaroon muli ng isang live program, ang Reasons of Faith, ngayong araw po ng linggo. Dalangin namin, O Diyos, patnubayin kami ng Santong Espiritu at ipagkaloob sa amin ang karunungan upang ang buka ng aming mga labi ay magbigay ng pag-asa at tibay ng pananampalataya sa amin pong mga kapatid at mga kaibigan na nanonood ng programang ito. Matuon ang kanilang pansin sa inyong kabanalan at ipagpatawad po ang anumang mga kasalanan o pagkukulang na inyong nakita sa amin upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so diretso na po tayo sa pagsagot sa tanong. Ito po yung atin pong nakapilang tanong. At syempre dun sa mga tatanong pa ho, pakilagay po sa ating Facebook account ng Reasons of Faith sa inbox ho. Pakilagay po ninyo doon ang inyong tanong. Pwede rin naman dyan sa video, sa comments below. Kaya lang, hahanapin ko pa ho yun after sa programa po natin. Pero mas maganda sana doon sa ating inbox. Ano ho? At yung mga na-forward nyo po doon ay pagsisikapan po namin na masagot ho agad. Kasi meron ho ditong mga nauna ho talaga mga tanong. Pasensya na po doon sa nag-forward kahit yung kahapon kasi may mga nauna hong nakapila. So, basta sasagutin po namin yon. At ito na nga ang unang tanong na nakapila. Galing ito kay Brother Liam Zach Tenosio from Parma, Italy po siya. Ang tanong niya, bro, ask ko po ito kasi itinanong sa akin, medyo practical na tanong. Paano daw kung simba ka ng simba araw-araw naman na nagkakasala ka? May pananampalataya ka naman. So paano kaya yun, bro? Wait ko, salamat. So ito po ay practical nga namang katanungan. Lagi kang nasa simbahan, nagkakasala ka naman, paano daw yung yung magiging sitwasyon mo? So may pananampalataya ka pa rin ba? Lumalabas na ganun So ating pong bibigyan ng katugunan sa banal ng kasulatan, i-define po nating mabuti kung ano po yung turo ng Biblia patungkol po doon sa magsisimba tayo araw-araw, pero may mga kasalanan pa rin ho tayong nagagawa. Ano bang ibig sabihin yan? Meron pong sinasabi ang apostol na si Pablo dito po sa mga taga-Roma, ang kapitulo po ay 7, talatang 15, simulan ho natin ang pagbasa. Sabi rito,
sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapot ang kinapupuotan ko, iyaon ang ginagawa ko. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. 20, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Verse 24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? So, stop na muna tayo doon. Napansin niyo po yung sunod-sunod na pangungusap ng apostol na Pablo mula doon sa talata na atin pong nabasang una, na ipinapakita po rito yung problema sa atin pong carnal nature, sa atin pong laman. Yung likas po natin after na mahulog ang tao, si Adan at si Eva sa pagkakasala, ito na po ang naging sitwasyon. Ang dinadala dito ni Pablo ay usapin na yung tinatawag na tendency or propensity to commit sin. Tandaan natin, itong apostol na Pablo, mananampalataya nito ng ating Panginoon, pero nabanggit niya po doon yung problema na dala-dala ng mananampalataya, na gusto niyang gawin yung mabuti, pero yung masama yung nagagawa niya, bagamat ayaw niya. At ayaw niyang gawin yung masama, pero yun nga ang nagagawa, at yung mabuti na dapat gawin, hindi nagagawa. Tapos may sinabi si Apostol Pablo, mayroong kasalanang tumitira sa akin. Yung paglalaban, yung salaman, kasalanang tumitira sa akin. Kaya sinasabi niya rito, paulit-ulit yung mga bagay na gusto mong gawin yung tama, pero mali yung nagagawa mo. Yung mali na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Tapos yun nga, ang sabi niya, may kasalanang tumitira sa akin. Kaya doon sa verse 24, yung kanyang binanggit na abang tao ako. So, isinama po ng apostol na si Pablo yung kanyang sarili. Doon din po, kay tulad doon sa na-sense ko pong tanong galing kay Brother Liamzak, na ganyan po ang karanasan, hindi lang siya, hindi lang ako, hindi lang sino man sa atin, maging ang apostol na Pablo na alagad paman din ng ating Panginoon, meron din po siyang ganong sitwasyon na nakita, at ito po ang tawag niya, kaabahan ng tao. Woe of men! At sino ika ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? So, ang attention ni Apostol Pablo na gustong iparating, yung carnal nature ng tao, yung laman, may problema ho talaga tayo. Yung tendency natin, paggawa ng kasalanan sa halip na paggawa ng mabuti. So may problem po ang ating laman. So ngayon, kagaya din po yan ng ating mga nabanggit sa unang broadcast, na kalintulad dito sa tanong. Inihalimbawa ng propeta Jeremias. Babasahin natin sa kapitulo 13, talatang 23, ang sabi po ni Jeremias. Pansinin niyo po, makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat, o ang leopardo ng kanyang batik. Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. So, same po ang isipan, ang sentido ng mga writer ng Bible sa Old and New Testament. Dito naman, ang paggagamit ng propeta Jeremias ay yung comparison ng tao doon sa Ethiopia at sa leopardo. Maliwanag po ang comparison o paghahalintulad. Inihalintulad ng apostol o ang propetang si Jeremias yung impossibility of man. Napaka-imposible na mabago ng tao yung kanyang nature, yung carnal nature, yung laman ng makasalanan, na sinabi naman ni Pablo, yung kasalanang tumitira sa aking laman. Kaya ang sabi ni propeta Jeremias, itinulad niya yung Etiope. By his own strength, by his own power, hindi niya kayang baguhin yung kanyang balat. Ganon din ang leopardo, yung leopard na hayop. Hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang batik by his own
will, by his own power, hindi niya kayang baguhin yon. Ng leopardo, yung kanyang batik, di ba, yung spots. Halimbawa, di ba, yung tiger stripes naman yung sa kanyang balat. Sa leopard o leopardo, spots. Let's say, for example, for the sake of discussion, halimbawa, yung leopardo na inggit sa tigre at gusto niya rin, gusto ko magkaroon ng stripe yung balat ko, katulad ng tiger. Hindi mo pwedeng mangyari yon. So, ang sinasabi rito ni Propeta Jeremias, yung impossibility. Impossible by his own power na baguhin mo yung sarili mo. Katulad din ng Etiope patungkol sa kanyang balat. At ito na nga yung comparison niya, kung magkagayon ika, tayong mga tao, makakagawa naman talaga tayo ng mabuti. Pero napansin nyo yung binasa natin kanina, ang ginamit dito ni Propeta Jeremias, bihasang gumawa ng masama. Ano ba yung mga synonym o magkahalintulad na kahulugan ng bihasa? Di ba, dalubhasa, expert, specialist. So, yan po ang tao. Pwede naman talaga tayong gumawa ng mabuti, pero tainted with sin, kasalanan. Ito po yung nature ng tao. Ang killing ng tao ay sa paggawa ng mali. Yun yung nabanggit kong salita kanina. Propensity or tendency for man is to commit sin. Ang sanggol na pinapanganak dito sa mundo, of course, wala pa yung kasalanan. Pero kapag nagkaisip na yan, ang tendency niya gumawa ng mali. Yan yung propensity. Yan yung tinatawag ni Apostol Pablo na tendency ng laman. Bakit? May nakatirang kasalanan. Yun yung merong digmaan sa atin. Gusto nating gawin yung mabuti, pero masama yung nagagawa natin. Yan yung digmaan sa pagkatao ng taong tinatawag sa Bible na carnal nature. Yung laman natin, yung likas natin, makasalanan. Kagaya din ng sinabi ng isa pang propeta, si Isaias. Pakinggan nyo po ito. Chapter 64, verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. So, Jeremias, si Pablo, at ito ngayon si Isaias, ganun din ang tinitingnan nila, yung katwiran natin bilang mga tao, itinulad sa basahang marumi. Filthy rags. So, yan po yung katwiran natin. Siyempre, makakagawa ka ng mabuti, pero ikaw pa rin ay basahang marumi sa harap ng Diyos. Hindi po yung gawang mabuti po natin ang mag-aakay para matuwa ang Diyos. Mamaya, lilinawin natin ho yan. Ito po kasi kaya ngayon tanong na yun kanina, simba ka nga ng simba, pero makasalanan ka pa rin, of course. Dahil yan yung nature natin. So, pinapakita natin sa biblical theology from the Old down to the New Testament, may problema ang tao. At syempre, pag mayroong problema, mayroong solusyon tayong ipapakita mula sa Biblia. Kasi ang sabi nga ni Pablo sa verse 24 ng chapter 7 ng Roma, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula dito sa katawan ng kamatayan? Sinong magliligtas dito sa nagdidigmaan sa ating kalooban, sa ating laman? Pakinggan nyo ang sabi ni Isaias. Ito ngayon, nagbibigay ng idea sa chapter 61 verse 10. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. So dito na ngayon yung kagalakan ipinapakita, doon pa lang sa theology ng Old Testament, meron nang ipinapakita dito na kagalakan mula kanino? Sa Panginoon. Bakit? Ano ang ginawa ng Panginoon? Binihisan. Pansinin niyo yung salitang binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, tinakpan niya ako ng balabal ng katuwiran, the robe of righteousness. Bakit kailangan gawing bihisan tayo ng damit ng kaligtasan? Anyway, ito po yung mga symbol na ginagamit sa Biblia at mamaya sa New Testament, papalinawin ng apostol na si Pablo yon. At yung balabal ng katuwiran, bakit kailangan tayong takpan? Take note the words binihisan at tinakpan. Di ba kasasabi lang ni Isaiah sa chapter 64 verse 6, ang ating katuwiran, may katuwiran naman ho talagang tao, kaya lang itinulad saan? Basahang marumi. So kailangan talagang bihisan at takpan, dahil yan po ang atin pong katayuan sa harap ng ating Diyos, basahang marumi. So ang Diyos din ang gagawa ng solusyon, hindi tao.
Dahil sabi nga, itinulad ang tao, ang kanyang likas na kalagayan, pagiging makasalanan, doon sa isang Etiope na hindi niya kayang baguhin ang kanyang balat, at sa leopardo na hindi niya kayang baguhin ang kanyang batik. Yung impossibility. So ang Diyos gagawa ngayon ng paraan, hindi ang tao ang gagawa ng paraan para matuwa ang Diyos. Diyos din. Kaya ang sabi ni Isaias, tinakpan o binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan, tinakpan niya ako ng alin? Balabal ng katuwiran. So kailangan yung takip at bihis na yon para ang ating tayo sa harap ng Diyos ay hindi tulad sa basahang marumi. Diyos din ang gagawa ng paraan. Kagaya ng sabi ni Pablo, ito na yung paglilinaw. Sa Galatia 3:27, ang sabi rito, sapagkat ang lahat nasa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Yun yung mga simbol na pinag-uusapan. Nung sinabi ni Isaias, binihisan niya ako, tinakpan niya ako, binihisan ng alin? Damit ng kaligtasan. So yun palang damit ng kaligtasan, ito po ay para sa mga taong tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, bibihisan tayo ni Kristo ng damit ng kaligtasan. Yung nakatakip na sa atin ay balabal ng katuwiran. Ano yung katuwiran? Yung katuwiran pinag-uusapan na balabal, robe of righteousness, na pantakip sa ating basahang maruming katuwiran, yun yung buhay ni Kristo na malinis, dalisay, walang dungis, ni kusing ng kasalanan. So yun yung kanyang itatakip po sa atin. Ang ibibihis ni Kristo ay yung merits niya. Yung buhay niya mula nung nandito siya sa lupa hanggang siya'y mapako sa krus na hindi nagkasala. Meaning to say, dalisay na buhay ni Kristo. Yun ang kumakatawan sa bihis at sa balabal ng katuwiran. Diyos ang gumawa ng solusyon. Meaning to say, ang kaligtasan hindi manggagaling sa kanino mang tao. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. At balikan natin ang Roma, yun ang ipinagpasalamat ng apostol na si Pablo. Basahin po natin, Roma 7:25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ayun. Kaya siya nagpapasalamat kasi ang Diyos ang nabigay ng solusyon. Yung damit ng kaligtasan, yung balabal ng katuwiran, yun yung buhay ni Kristo. Yan yung paulit-ulit natin binabanggit sa programang ito, yung principle na substitutionary, substitute or exchange, palit. Yung ating karumihan, inako ni Kristo. Diba yun din ang sabi ng apostol na si Pablo, i-quote ko na lang yung sa 5:21 ng 2 Korinto. Siya na walang sala, si Kristo, inari na may sala dahil sa atin. So si Kristong malinis, inari na marumi, at yung tayong marumi, inari na malinis. Dahil bakit tayo naaring malinis? Dahil tinakpan tayo ng damit ng kaligtasan at binihisan ng damit ng kaligtasan, tinakpal ng balabal ng katuwiran. So, si Kristo ngayon, yun yung principle ng substitute. Kahalili natin. Kahalili sa harap ng Diyos. Yung kanyang buhay na malinis, yun po yung ating sasampalatayanan na ibibigay sa atin. Ngayon papasok yung gawang mabuti at pagsunod. Ngayon, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nandyan talaga yung struggle. Pag sinabing struggle, yung nakikipagpunyagi ka, na matakasan mo yung ginagawa mong kasalanan. Ano ho? Kaya yung ginagawa nating pagsisimba, yan po yung mga kumbaga, yan yung ginagawa natin para masanay tayo sa gawang kabanalan. Hindi po ang pagsisimba ang magdadala sa kaligtasan. Yung damit ng katuwiran ni Kristo, yung balabal ng katuwiran. Yung pagsisimba natin, yan yung mga practice na ginagawa natin araw-araw para masanay ang tao sa kabanalan. Masanay tayo dahil sinasanay tayo sa lupa para pagdating sa langit, angkop yung ating pamamaraan ng pamumuhay. Kaya nga nandyan yung pagsunod. Ngayon, may pinag-uusapan ho kasing tinatawag na hatred for sin and cherishing for sin. Dalawang bagay yan. Bakit mo ano yung motibo bakit ka nagkakasala araw-araw? Kaya nga sabi ni Pablo doon sa binasa natin, yung pag-iisip naglilingkod sa Diyos. Yung laman sa kautusan ng kasalanan, yan yung tinatawag na battle. Kinakailangan mindset natin, yung pag-asa natin, nakafocus sa ating Diyos. Bagamat yung laman, malakas yung tawag para gawin yung kasalanan,
Pero kapag ang isip natin nakafocus sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng power, ng biyaya para mapagtagumpayan yung laman. At ang taong merong ganyang uri ng pagpupunyagi or struggle, magtatagumpay. Hindi po dapat tayo nawawalan ng gana na sumunod. Ano ba naman ito? Nagkasala pa rin ako. Sa halip na dapat hindi ko na magawa. Tandaan mo kaibigan at kapatid, no? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang pagpupunyagi. Dahil kapag tayo nag-i-struggle na mabitawan yung nagagawa nating kasalanan, darating ang araw, hindi na natin gagawin yon. Yung hilig natin sa kasalukuyan, hindi na natin uulit-ulitin at gagawin yon. Makikita mo yan dahil meron kang pagpupunyagi. Araw-araw, ipinapanalangin mo na yung kahinaan mong yan maalis sa'yo at tutulungan ka ng Diyos. Merong pakikipagpunyagi. Ang importante, nare-realize mo, naiisip mo na mali yung ginagawa mo at hindi ka natutuwa sa maling ginagawa. Yun nga ang struggle ni Pablo din eh. Balikan natin sinabi niya. Ano ba sabi niya? Gusto kong gawin yung mabuti pero yung masama na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Struggle yun eh. May paglalaban sa loob ng tao. Yan yung taong gustong mabuhay sa harap ng Diyos. Dahil ang tao po na walang struggle, pababayaan niya na lang na, lagi ko naman nagagawa ito, di tuloy ko na lang. Walang struggle, patay na sa kasalanan ng tawag doon. Hindi na niya nare-realize na mali. Na kumbaga, yung kasalanang inuulit-ulit mo, at the end of the day, hindi mo na maiisip na kasalanan yun eh. Kasi sanay mo nang gawin. Sanay ka nang gawin, pero kapag naiisip mo na nakokonsensya ka, sinasabi mo nakokonsensya ka, yun yung sumbat sa'yo ng banal na espiritu, it means to say, buhay pa ang Diyos sa'yo. Napapakinggan mo pa yung udyok at sumbat ng banal na espiritu. Yun yung struggle. That is why sabi ni Pablo, ipinaglilingkod ko ang aking pag-iisip sa Diyos at itong laman, yun yung struggle eh. May labanan. Kinakailang pagtagumpayan natin yon. Isang principle na gusto kong basahin sa Lumang Tipan, sa Kawikaan, Kapitulo 24, talatang 16, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Napansin niyo po yan? Yung matuwid at yung masama, mayroong common denominator. Pareho po silang nabubuwal. Yun ang pagkakapareho nila. Yung matuwid at masama, mayroong pagkakapareho. Pareho silang nabubuwal. Pero meron din silang pagkakaiba. Ano yung difference nila? Yung matuwid, mas maraming beses nabubuwal o bumabagsak. Yung masama, napansin nyo po, ang direksyon agad sa kasakunaan. Isang beses lang sa kasakunaan agad. Bakit? Bakit mas maraming beses bumagsak ang taong matuwid kaysa sa isang taong masama? Kasi nga ang matuwid, nagpupumilit na bumangon sa panahon na bumabagsak siya. Yun yung struggle na pinag-uusapan natin. Kaya yung matuwid, mas maraming beses siyang bumabagsak kasi sa tuwing babagsak siya, by the grace of God, pilit siyang bumabangon para bigyan ng luwalhati ang Diyos. Napansin niyo po yung struggle na pinag-uusapan natin? Kaya nga ang taong walang struggle, pertaining sa masama, diretso na agad sa kasakunaan. Ayaw na niyang bumangon kapag siya'y nabuwal. Dahil iniisip niya, pag bumangon siya, babagsak siya uli. Napansin niyo po yung logic dun sa pinag-uusapan? Tayo, for example, iginugupo o binubulungan ka ng kaaway ng Diyos, si Satanas na, nako, paulit-ulit ka naman nagkakasala ka, pasimba-simba ka pa. Huwag ka na magsimba-simba. Yun yung bulong ng kaaway para wag kang bumangon. At yun ang nangyayari sa masama, nabubuwal sa kasakunaan. Ito po ang prinsipyo na nakikita natin, hatred for sin. Galit ang taong matuwid sa kasalanan, kaya sa panahon na paulit-ulit siyang bumabagsak, by the grace of God, paulit-ulit din siyang bumabangon. Kasi galit siya sa kasalanan. At yan ang dapat makita sa ating mga mananampalataya. Huwag tayong madismaya. Pag nagkasala, hindi ho tayo itinatakwil ng Diyos Gusto niya lumapit pa rin tayo sa Kanya. Kailanman hindi niya tayo itatakwil. Kasi nakikita ng Diyos yung puso natin na nakikipagpunyagi na magtagumpay sa kasalanan. Samantalang yung masama, diretso na sa kasakunaan. Meaning, immune na siya Hindi niya na naisip na mali yung kanyang ginagawa, pero habang ikaw kaibigan, naisip mo na may mali ka. At mas maganda, tingnan mo lang yung sarili mo. Yung sarili mo, tingnan mo. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba kasi ang atin pong
nagre-reflect ho dapat tayo sa isa lang, kay Kristo lang. Ikumpara mo sarili mo kay Kristo. Dahil pag ang comparison mo ay sa sarili mo at sa kapwa mo, ay talagang walang mangyayari sa iyong pagtatagumpay. Kasi ang kapwa mo, makasalanan ding tulad mo. Pero kung si Kristo halimbawa mo, habang tinitingnan mo si Kristo, lalong nakikita mong makasalanan ka. Dahil si Kristo ang matuwid. So yun po yung ating gustong sabihin. Hatred for sin. Kaya makapitong bumabagsak yung matuwid dahil bumabangon siya dahil galit nga siya sa kasalanan. Samantalang itong kabila, yung cherished for sin. Parang natutuwa ka pang gawin ng mali, katulad yan ng sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2:20, babasahin natin. Sabi diyan, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ito naman ngayon, yung kabaliktaran nung hatred for sin, cherished for sin, yung natutuwa ka pang gawin yun. Magkaiba ho kasi yun eh. Yun yung tipong, hindi ko naman mapagtagumpayan to, hindi dito na lang ako. Walang struggle. Kaya ito yung mga taong nakatanggap na ng Espiritu ng Diyos, naligtas na, nahugasan na, nakatakas na sa pagkahawa ng sanglibutan, bumalik pa rin doon sa dati, yung kalagayan nila lalong sumasama. Yan po ang nangyayaring literal sa mga taong nasa Panginoon na, umalis pa. So lalong sumasama talaga yung kanilang kalagayan. Di nyo ba napapansin sa lalo na sa mga tinanggal sa ating church? Dati mabuti yung kanilang bibig ngayon masama, lalong sumasama yung bibig nila. Yung mga buka ng bibig nila, lalong sumasama. So ganyan ang kalagayan ng mga taong nahugasan. Itinulad pa ni Apostol Pedro doon sa aso na naisuka na niya yung masamang buhay niya, kinain pa uli. Pasintabi sa mga kumakain pero yun po kasi nabasa natin sa Biblia Inihalin tulad ng apostol na si Pedro, yung mga taong nasa Panginoon na bumalik pa sa dati. Inihalin tulad saan? 2 hayop. Yung karumal-dumal na mga hayop na aso, na isuka na niya yung mali, binalikan pa uli. Meaning kinain pa niya. Dula din ika sa baboy, hinugasan na, pero nung pagkalaon bumalik pa sa pusali, sa putikan, ibig sabihin, para maglubalob. So yun yung mga taong ayaw nang magkaroon ng pagpupunyaging matakasan yung mga maling ginagawa. Sinana yung sarili doon sa mali. Kaya lalong napapasama yung kanilang kalagayan. Pero tama na dapat gawin mong pagpupunyagi. Simba ka. Kasi nagpapalakas ka ng pananampalataya. Paraan yan para lalo kang maging matatag sa Panginoon kasi nakakahalubilo mo yung mga kapatiran natin. Sana ganun ang intensyon, hindi yung pumunta ka sa simbahan para punahin lang yung mga nakikita mong mali na ginagawa ng mga miyembro, maging yung mga ministro na nakikita mo, puna ka ng puna. Yung mga taong puna ng puna na yun, ay lalong hindi mababago yung sarili nila kasi hindi nila tinitingnan si Kristo. Wala silang magandang modelo kundi yung kapwa rin nila makasalanan Kaya kung ikay puna ng puna sa mga mali ng iba na wala ka naman constructive, hindi naman maayos yung pagpuna mo, pupuna ka lang dahil hindi mo lang sila gusto, yung mga taong hindi nababago kay Kristo. Dahil dapat ang tingnan mo si Kristo, tingnan ko lang kung may mapuna ka. Wala kang mapupuna. Kaya kapag ikaw'y tumingin doon sa tamang modelo si Kristo, ikaw ang mababago. Kasi yun ang nakikita mo, yung larawan ni Kristo na yon. Kaya yun ang sabi ni Apostol Pablo, pag tumingin ka kay Kristo, mababago ka mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Okay? Sunod tayong tanong. Galing kay John Caven. Brother Melvin, ano po ang magandang paliwanag sa John 10:30? Kasi sabi nang nagtanong sa akin, ang ama ba at anak ay iisa? Sa paanong paraan raw po nag-iisa? Pareho rin ba raw ng karunungan at kaalaman? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Una, ito po yung pinagkuhaan ng talata, Juan 10:30. Ang sabi ni Kristo, ako at ang ama ay iisa. Ngayon, yung tanong, saan daw ba sila iisa? May mga tao kasi sa iba pananampalataya na sumasagot, magkaisa lang sila sa pangangalaga ng tupa, meaning ng tao.
Yung sagot na yun, galing lang sa kukote, sa isip ng tao. Kunin natin yung sagot sa Biblia, kung saan sila iisa. Ano ang naunawaan ng mga kaharap ni Kristo nung nag-uusap sila, kasi andyan naman sa context Kung paano, anong ibig sabihin ni Kristo na iisa sila, naunawaan yun ng kanyang mga kausap. Ito, ituloy natin. Verse 31. Nung sinabi ni Kristo yun, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So meaning to say, yung usapan doon, nung sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, nag-aangkin si Kristo ng kadyusan. Hindi ang sinasabi ni Kristo ay isa kami sa pag-aalaga ng tupa. Bakit pa nagalit yung mga Hudyo kung yun palang ibig sabihin ni Kristo? Bakit pa sila babato at papatay? Alam nyo, yung pagbato at pagpatay, yun ang iginagawad ng mga Hudyo sa kasalanan sa tingin nila ay mortal sin. Mabigat na kasalanan. At ang mabigat na kasalanan, hindi kasama doon yung pag-aalaga ng tupa. Kailan pa naging mabigat na kasalanan ang pag-aalaga ng tupa nila ng Ama? Ha? Kaya siya gustong batuhin at patayin kasi maliwanag din sa sabi ng mga Hudyong nakarinig. Siyempre alam nyo, ito, bago natin ituloy, mas dapat nyo hong paniwalaan, siyempre, sa korte ho ng tao, mas mabigat na pakikinggan ng judge o ng huwes ay yung witness na nakasaksi. Yun ang pakikinggan ng judge sa panahon ng pagliliti sa korte. Hindi pakikinggan ng huwes yung mga taong nakarinig lang ng kwento. Kasi sasabihin sa'yo ng huwes, hearsay yan. Kasi kwento lang. O ibulgar pa natin, chismis yan. Ayaw ko ng chismosong saksi o chismosang saksi. So ang mas pakikinggan na bigat ng judge ay yung saksi mismo nung panahong yon. At ito nga, na isinulat ni Juan kung ano yung mga pinag-usapan nung mga taong nakasaksi at nakarinig sa sinabi ni Kristo, na nung sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, nag-aangkin si Kristo ng kadyusan. Kaya nga nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Kaya nga nagtanong si Kristo, sandali. Marami akong mga gawang mabuting ginawa ko sa inyo Alin doon yung ibinabato ninyo sa akin? Ang sagot nga ng mga Hudyong nakaunawa sa pag-aangkin ni Kristo, hindi ka namin binabato dahil mabuti yung mga ginawa mo, kundi dahil saan? Pamumusong or blasphemy, sapagkat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Siyempre sa isipan ng mga Hudyo, hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos, kasi nga, hindi yun ang expectation ng mga Hudyo regarding sa Mesya. Pero yun ang punto kung bakit nagalit ang mga Hudyo, nag-aangkin si Kristo ng kadyusan, at ang tawag doon, blasphemy, na karapat-dapat sa kamatayan. So yun ang pinag-uusapan doon. Context lang, yung kung ano yung pinag-uusapan doon. Huwag tayong makinig sa mga chismoso sa panahon natin na hindi naman yun ang pinag-uusapan, pero pinipilit nila sa pag-aalaga ng tupa sila iisa. Paano pa nga babato? Hindi yung mortal sin ang pag-aalaga ng tupa, ulitin ko Hindi mortal sin yon. Ito po yung naging takbo ng usapan. Di ba? So, yun yung punto. Si Kristo nag-aangkin ng kadyusan. Ang mga alagad ni Kristo, alam nila yon. In particular, itong aklat ni Juan. Ito, bigyan ko kayo ng example. Yung synoptic gospel, ang pag sinabing synoptic, yun yung magkakaparehong kwento ng pangyayari. Magkakaibang author, pero pare-parehong kwento nila. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, ang tawag doon synoptic gospel. Magkakapareho kasi yung kanang sinasaad. Samantalang si Juan ang focus ni Juan sa kanyang sulat, sa aklat ni Juan, ay ang kadyusan ni Kristo. Di ba sa verse 1 pa lang ng chapter 1 ng Genesis? Nang pasimula ay ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Prologue pa lang yun, or introduction Pinakita na ni Juan yung existence ng verbo, si Kristo nga, yung kanyang relasyon sa kadyusan, at yung identity, ang verbo ay Diyos. So prologue pa lang yon, introduction niya, kadyusan agad ni Kristo Kaya yung aklat ni Juan, ang tuon niya ng pansin ay kadyusan ni Kristo.
Kaya nga dito sa John chapter 10, muling idiniin, si Kristo nang nagsabi, ako at ang Ama ay iisa. Iisa sa kadyusan. Hindi iisa sa person. Tatlo sila magkakaiba sa person. Although hindi natin topic yan, magkakahiwa-hiwalay na individual. Iisa sila sa kadyusan. Yun ang ibig sabihin. Pinag-uusapan doon yung nature, yung substance, yung essence, doon sila iisa. Okay? And then, ano daw pagkakaiba ng karunungan at yung kaalaman? Sa Kawikaan 9:10, ang paliwanag ng Biblia sa karunungan ay ganito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Yung pagkatakot ho kasi sa Diyos, nagdadala po sa tao ng pagrespeto at paggalang. Ano ho? Yun yung dulot ng pagkatakot. Kaya ang sabi rito, yung pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Kapag takot ka sa Diyos, meaning hindi ka takot dahil takot ka na baka parusahan, hindi ho ganun yung pagkatakot na gusto ng Diyos. Yung pagkatakot na pinag-uusapan dito, yung paggalang, pagsunod. Kapag ikay gumagalang at sumusunod sa Diyos, ang nangyayari, nababago ang buhay mo. Okay? So meaning, yung wisdom ay kumakatawan hindi sa intellect lang, kundi doon sa paraan ng pamumuhay. The godly lives. Yun yung wisdom na pinag-uusapan sa Biblia. Hindi lang nagtatapos sa theory, kundi sa buhay ng tao. Maaring maganda nga sinasabi mo, pero taliwas naman sa ikinikilos mo. Maganda nga yung buka ng bibig mo, pero ang buhay mo taliwas. Marami hong ganyang mga ngaral. Magaling magsalita, pero ang buhay masama. Masama ang bibig. Masama ang bisyo. Nagtatago sila doon sa cloak ng pagiging Christian. So pag sinabing wisdom, yung buhay mo maayos dahil takot ka sa Panginoon. Iginagalang mo ang Diyos. Nirerespeto mo siya. Yung knowledge ho kasi, yung knowledge, theoretical ho yan. Theory ang knowledge. Pero ang knowledge, supposedly, ina-apply sa buhay. Doon papasok yung wisdom. Bigyan ko kayo ng isang example Comparing, ito yung comparison. Halimbawa, may kasabihan, the smart man knows what to say. Yung smart, di ba? Pag smart, matalino. Alam niya yung sasabihin niya. But, the wise man knows whether to say it or not. Ano yung pagkakaiba ng smart doon sa matalino, sa wise? The smart man knows what to say. Alam ng smart na tao kung anong sasabihin niya. But the wise man knows whether to say it or not. Yung wise man, alam niya kung kailangang sabihin yon o hindi. Meaning to say, nag-iingat siya, angkop ba sa sitwasyon? Tama ba yung gagawin ko? Nag-iisip siya. Yun yung mga taong may karunungan. Hindi yung banat lang ng banat dahil alam niya lahat. Hindi niyo po ang ibig. Sample lang po yon. May mga taong okay, matalino ka na. Pero banat ka ng banat. Nagiging taklesa, nagiging matabil. Samantalang ang karunungan, yung marunong na tao, alam niya kung dapat ba niyang bitawan ito o hindi. Namimili siya ng kanyang bibitawang salita. Ito ba'y makakatulong o makakasama? Yun yung marunong. Yun yung wisdom na galing sa Panginoon, nasa buhay ng tao. Kaya yung mga taong marunong, natutuwa yung kanilang kapwa na nandyan sila. Kapag smart minsan, yumayabang. Anyway, yun ang ating gusto nga sabihin sa puntong yun. Ito, dagdagan ko pa, Ecclesiastes 12:13. Ang panawagan ho dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Inulit-ulit. Ito ikaw, wakas ng lahat ng bagay, ikaw ay matakot. Ayan na naman yung panawagan ng pagkatakot. Diba sabi sa Proverbs 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon o sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ito na naman, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan. Duty po ng tao na sumunod sa Diyos. Katungkulan natin yan Ang pagsunod, hindi dahil sa atribida ang Diyos, dahil Diyos ako dapat sunod. Hindi. Pag sinabi, kaya gusto ng Diyos na sumunod ka para ikaw ay maingatan niya. Kasi ang pagsunod sa utos ng Diyos, yan ay kumakatawan sa bakod na hindi ka dapat lumagpas doon kasi pag lumagpas ka doon, mapapahama ka.
So ang kautusan ng Diyos nagsisilbing protection sa atin. Itinuturing ang kautusan ng Diyos na standard of rightful living. Pamantayan ng mabuting paraan ng pamumuhay ng tao. Yun po yun na ipinagkakamali ng marami ngayon na pagkautusan ay parang pinahirapan kang sumunod. At ginagamit pa nila yung mga strawman's fallacy na pag sumunod ka sa kautusan, di naman yan ang basihan ng kaligtasan. Bakit? Sinabi ba sa Biblia na ang pagsunod sa kautusan, basihan ng kaligtasan? Di ba? Mayroong mga misrepresentation and totally misinterpretation how law and yung law and faith functions. Nami-misinterpret ng maraming mga Christian kung ano yung gamit ng kautusan doon sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, naturalmente magbubunga ng mabuting gawa. O saan ibabase yung mabuting gawa? Di yung sa pagsunod sa kautusan. O paano ka makasunod sa kautusan? Kailangan mo ng biyaya. Dahil without that grace coming from God, hindi naman tayo makasunod talaga sa kanyang kautusan. Dahil ang tao nga, ayon sa unang tanong, karnal yung nature. Ang paggawa ng masama, bihasa. So kinakailangan mabago yung ating likas na pagiging makasalanan. At yan ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nababago ho tayo. Hindi by our own power para makasunod sa kautusan. Wala tayo nun eh. Kaya tayo'y nananalangin ng biyaya. Dahil ang pangako ni Kristo, ang aking biyaya, sapat sa iyong kahinaan. 2 Korinto 12. Yun ang sinasabi. So kaya, katungkulan ng taong sumunod sa kautusan na matakot sa Kanya para tayo po magkaroon ng tamang paraan ng pamumuhay. Umaasa tayo sa Diyos eh. Sa Bagong Tipan, ganoon din ang panawagan. Apokalipsis 14:7, pakilagay sa screen. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So, napansin niyo po yun? Bago magwakas ang ating sanglibutan, ganun pa rin ang panawagan sa buong mundo. Ang matakot sa Diyos kasi ang mga tao sa mundo nating ginagalawan sa kasalukuyan, wala na ho talagang takot sa Diyos. Wala rin hong paghahangad na hanapin ang Diyos. Kaya nga ang Diyos, doon sa mga nakaraan nating broadcast, lalo na itong COVID-19 na nararanasan sa buong mundo, isa po ito sa pamamaraan ng Diyos para gisingin ang isipan ng taong bumalik, kumilala at manginig sa Kanya. Kilalanin na mayroong Diyos. Yun po yun. Kaya, bago wakasan itong ating sanglibutan, mayroong mga pangyayaring sinasabi sa Biblia na mga palatandaan paano magwakas at bumalik sa Diyos, matakot sa Kanya. Magbigay glory. Dahil ang reason, sinabi dyan, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Meron nung judgment day. At yun ay dumating na. Kaya nga itong ating sanglibutang ginagalawan, patapos na. Kaya ginagawa natin yung pangangaral na ito. Diretso lang, focus tayo sa pangangaral na sinasabi po ng Biblia. Ganun po yung ating sagot doon sa magandang tanong patungkol doon sa ano ang ibig sabihin ng John 10:30 at ano daw yung pagkakaiba ng karunungan sa kaalaman. Ulitin ko, yung wisdom o karunungan kumakatawan sa buhay na nababatay sa gusto ng Diyos. Pagkaalaman, theory. Kailangan din natin, of course, ng kaalaman. Di ba? Importante yung kaalaman pero hindi dapat nagtatapos sa theory lang. Dahil maraming tao ngayon marunong pero ang buhay taliwas. Ang buhay masama. Pero marunong sila. Di ba? Kaya in example natin, yung kasabihan, the smart man knows what to say, but the wise man knows whether to say it or not. Di ba? So, yun po ang ating sagot. Next question tayo, Aliyah. Galing ito kay Jean Tumaning. Ano po kayang propaganda ang ginagawa nila? Posible po kaya na ginagamit din ng Diyos ang China para ma-delay ang pagdating niya? Kasi kung USA, yung second beast, at nakikita natin na posibleng bumagsak ang economy niya ng US dahil sa COVID na to, na allegedly China ang nagpasimuno nito, alam naman natin na ang China at US ay not in good terms. So, pag bumagsak ang US, malabo niya maipapatupad ang Sunday Law sa buong sanglibutan. Salamat bro sa sagot. Okay, maraming salamat po sa magandang tanong. Ganito yan ha. Huwag ho nating pagdudahan yung prophecy. Dahil tandaan natin, ang prophecy, yan po ay prediction,
foretelling galing sa Diyos. Nakikita ng Diyos yung nangyayari sa hinaharap. So, hindi po minamanipulate ng Diyos yung prophecy. Na para bagang, nako, may nangyari ngayon na may powerful din na bansa like China. So, baka madelay yung pagdating ni Kristo, madelay yung pag-enforce ng Mark of the Beast dahil mayroong yung parang intermission, yung China. Hindi ho. Pag sinabing prophecy, kung anong nakita ng Diyos sa hinaharap, mangyayari yon. Hindi pwedeng baguhin ang mga sitwasyon. Whether we like it or not, mangyayari yon. Kaya nga, ito ay follow-up actually ito na tanong. Alang-alang doon sa mga kaibigan na maaaring mag-isip, bakit ganito yung pasok ng tanong? Follow-up lang ho ito doon sa nasagot nating unang tanong. Kasi ang unang tanong, tinatanong niya, ang China ba ay merong major role na ginagampanan sa Bible prophecy? Ang sagot natin, wala. So, dito nga sa tanong, ito yung follow-up, kasi kung USA ang second beast, at nakikita natin na posibleng bumagsak ang economy niya dahil sa COVID na to, allegedly, China ang nagpasimula. Yan naman ang isa pang punto. Kasi yan po ang nasagot natin doon sa una rin nating pag-broadcast, no, na huwag ko tayo magbatay doon sa mga presumption. Yung mga haka-haka. Kaya nga sabi, allegedly, China ang nagpasimuno ng COVID. Huwag ko tayong basta-basta magpapaniwala doon. Kasi piniplay up ho tayo minsan ng mga nagbibigay ng balita sa atin. At yung mga naririnig nating balita, yan ang nilalagay natin sa ating isip at naglalaro na tayo ng idea sa ating isip. Hindi ho tama yon. Maling isipin yon. Tandaan natin na although merong nangyayari dahil sa ating nababalitaan na sigalot, sa nababalitaan natin sa mga bansang ito, pero hindi po malabo na maipatupad ng second beast, which is the United States of America, ang Sunday law. Walang delay dyan. Dahil nakita na ng Diyos, although hindi natin alam yung petsa, anong taon, anong araw, anong oras, pero sa ngayon sa mga tanda na sinabi sa Biblia, malapit na. Babasahin natin uli yung Revelation chapter 13. Verse 11, ito yung patungkol doon sa second beast. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. At siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. Ito pong second beast of Revelation 13, kumakatawan being the spokesman for the first beast. Siya yung tagapagsalita ng unang hayop. Tandaan natin, sa Revelation 13, dalawa lang ang hayop. The first beast na kumakatawan sa papacy and the second beast na kumakatawan sa the most powerful nation on this earth in these last days, none other than the United States of America. So, tingnan natin bakit siya naging spokesman ng first beast. Verse 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Verse 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Napansin niyo po, inuutusan niya ang buong lupa, itong earth, yung mga nakatara dito, nasambahin yung unang hayop. Sa papanong paraan, ito na nga yung enforcement ng Mark of the Beast. At ang tanda ng hayop o tatak ng hayop ay ang counterfeit Sabbath, yung huwad na Sabat. Ano ba yung tamang Sabat o original na Sabat? Yun yung Sabat ng Biblia, Exodus 20 verse 8. Yung pangingili ng ikapitong araw na Sabat, anong araw yon? Yun yung Saturday o Sabado. Sabaton sa Greek, Shabbat sa Hebreo. So itong Sunday, counterfeit yan. Yan yung huwad na Sabat na ipupuwersa sa lahat ng tao. Anyway, ganito may nag-forward ho kasi sa akin, buti naalala ko, nag-forward kanina na naman. Ang dami-dami na namang mga tawag nito, mga taong mahilig talaga sa haka-haka. Panawagan ko sa ating mga kaibigan, lalo na sa ating mga kapatid, tigilan ninyo mga pag-forward ng mga messages na mayroon mga propaganda na mayroon na hong gamot para sa COVID, na yung gamot na yon mayroon din daw yung something like microchip na kapag tinanggap mo, nasa sayo na yon. At yun ang mark of the beast. Something like that. Yun ang kabuuan ng kwento. Kaya sabi ko kwento Mga haka-haka po ito. Sabihin na natin may mga propaganda regarding sa nangyaring ito at merong gamot na inihanda sila, pero hindi po yun ang mark of the beast.
Ito namang ating mga kapatid, talagang kulang sa pag-aaral itong mga kapatid na nagfo-forward ng ganitong mensahe eh. Na yung gamot daw na yon, yun ay nakapaloob, yung mark of the beast. Ano ba naman ito mga kapatid, nakakadismaya. Paulit-ulit nating sinasabi, marami tayong media ministry na napapanood, sinasabi na ang mark of the beast, according to the Bible, according to the position of the Seventh-day Adventist Church throughout the world, the mark of the beast is none other than enforcement of the national Sunday law. Walang kinalaman kung yung ano-ano mga microchip na, kung ano-ano mga gamot. Anyway, nag-evolve. Dati kasi Obamacare, nandoon daw yung microchip ng mark of the beast. Ngayon naman, since may COVID, yan naman ang play up ngayon ng mga kung sino-sinong nagpalabas ng ganyan, mga chismis. So, tigilan nyo na yung pagpo-forward. Parang awa nyo na sa sarili ninyo. Hindi ako nagtataka nung sinabi ni Kristo, even the elect will be deceived. Kahit yung mga pinili ng Diyos, pwedeng madaya. At yan nga ang nangyayari sa mga kapatid nating naniniwala na ang mark of the beast ay nandyan sa mga microchip, sa mga gamot-gamot na yan. Mark of the beast, once again, is the implementation or the enforcement of the national Sunday law. Sana tumigil na ho kayo mga kapatid sa mga bagay na yan. Nadidismaya ho talaga tayo dyan. Parang kulang ho talaga ang ginagawa ng iba sa atin sa pag-aaral. So ngayon, balikan ko lang ito. Panawagan ko rin yung sa mga kapatid. Stop yung mga ganong klaseng haka-haka. So ngayon, eto na nga yung sinasabi rito. Walang ibang bansa na kumakatawan dito sa second beast at walang anumang major role sa Bible prophecy sa last days, especially sa the book of Revelation and China. Wala. As in wala. Ulitin ko ulit, nabanggit ko nung una nating pagsagot dito sa puntong ito. Naglalaro ho kasi ang isipan natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa current events. So meaning to say, ang focus natin, current events. Yung mga nangyayaring sa kasalukuyan. Hindi natin tinitingnan kung ano. Pag tumingin tayo kasi sa mga event o pangyayari, dapat meron tayong tinatawag na Bible perspective. Tumitingin ka sa event ngayon, pero ang background mo, bilang perspective mo, ay ang Biblia. Kaya nga marami po ang nagkakamali sa Bible prophecy. Kasi hindi ginagawang background o backdrop ang biblical prophecy. Ang tinitingnan nilang pangunahin, yung malaki sa kanilang pananaw, yung kanilang perspective ay yung current events. Hindi yung biblical backdrop. Hindi yung Bible perspective. Kaya mayroong ganong isipan yung iba nating mga kapatid. So tinutuwid lang natin ho yun. Regarding sa bagsak ang economy ng Amerika, wala ho tayong say doon. Whether bagsak man o hindi, ang punto, siya ang tinuturing ng Bible prophecy sa Revelation 13 that the most powerful nation on this earth, the second beast of Revelation chapter 13. Mapapatupad niya ba ito o hindi? Mapapatupad. Sinabi ng Diyos, nakita na ng Diyos eh. Kaya yun ang prophecy. Hindi ho nagmamanipulate ang Diyos. Sinasabi ng Diyos kung ano yung nakita niyang mangyayari sa hinaharap. Pero ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng mga bagay. Meaning to say, tayong mga lingkod niya, mangyari yan, makatitiyak tayo ng kaligtasan kung pagtiwalaan natin siya. Kaya huwag nating isipin yung mga, ano ipapatupad ng US yan, bagsak yung ekonomiya, mas malakas ang ekonomiya ng China. Again, haka-haka lang po kasi yan. Yan yung piniplay up natin sa isip natin. Kinukulayan natin sa isip natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kasalukuyan without even considering yung sinasabi ng Bible prophecy. Yun po ang gusto nating sabihin. Anyway, maraming salamat sa tanong. Maganda yung tanong na ito. So, yun po, maipapatupad ang Sunday law. Mabubulaga nga ang marami sa mga, lalo na sa mga Seventh-day Adventist, na para bagang hindi nila alam na darating palang Sunday law. Yes, mabubulaga ang marami. Ngayon pa lang eh. Sa mga naniniwala na yung mga gamot sa COVID, yun yung kasama doon ang mark of the beast eh. Kasama sila sa mapapahamak ko talaga. Dapat tingnan ho natin ang sinasabi ng Biblia. Okay? Okay, last question na lang ito. Galing kay Jaymar Madrigal. Maraming salamat. Last na lang, and then mayroon tayong second episode. Susunod ko agad kasi may mga tanong pa ho ako rito ha. Sabi rito. Sa Ezra 5:13, Brother Melvin, medyo naguluhan lang po ako. Di ba po si Cyrus ay king of Persia? Tama po ba? Okay, pag may free time. Lagi ho ako may free time, basta may tanong ho kayo, free time ho. Sa may tanong, welcome po mga tanong ninyo. Okay, so basahin natin yung Ezra 5:13.
Sabi rito, ngunit sa unang taon ni Ciro na hari sa Babylonia, gumawa ng pasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos. So, di ba si Ciro ay hari ng Persia? Bakit sinabi rito na hari siya sa Babylonia? Oo nga naman, di ba? Si King Cyrus is king of Persia. Bakit sinabi rito na hari din siya ng Babylonia? Kasi ganito po yan. Di ba sa panahong ito, nasakop na nila ang Babylonia. Nasakop ng Persia noong 539 BC. Nagwakas na ang rule ng Babylon Kingdom. Di ba? So meaning to say, walang mali na i-ascribe kay Ezra na hari din siya ng Babylon. Kasi sakop na niya ang Babylonia. So walang mali ho dito ang writer na gumawa ng narrative na ito. Na sinasabi nga dito ni Ezra, gumawa ng pasya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Diyos. Kasi ginamit din si Ciro, ginamit ho talaga siya. Si King Cyrus ay ginamit ng Diyos. Doon sa aklat ni Isaiah, before King Cyrus was born, 150 years, take note, 150 taon, ipinasulat na ng Diyos kay Isaiah yung pangalan ni King Cyrus sa Bible. Mababasa nyo sa Isaiah 44 verse 28 at Isaiah 45 verses 1 and 2. Basahin nyo sa inyong mga Bible, doon yung pangalang Ciro na binabanggit, gagamitin ng Diyos para palayain nga ang Israel, ang Huda, sa pagkaalipin sa Babylonia. Hindi pa pinapanganak si Ciro. Again, 150 araw bago pa siya ipinanganak na isulat na yung pangalan. Yan yung prophecy na pinag-uusapan natin. Nakita na kasi ng Diyos kung ano yung mangyayari. So sinasabi niya na lang kung ano yung mangyayari. Kahit hindi niya, kumbaga gumagawa siya ng pag-manipulate. Ganon ang kaibahan ng Diyos. May pauna kasi siyang kaalaman. Pero ang purpose niya, mapalaya nga yung bayang Israel. At nung napalaya nga ang bayang Israel, itong Huda, ang Huda nung napalaya na, kaya ito ang sinabi na ito sa Ezra 5:13, na si Ciro hari sa Babylonia kasi nasakop na niya yung Babylonia, at since nasakop na niya ang Babylonia, walang problema na i-ascribe sa kanya na king po din siya ng Babylon. At dito nga sa panahong ito, inutos din ni King Cyrus na bumalik ang Huda sa pagtatayo uli ng bahay ng Diyos sa Jerusalem para matupad yung plano ng Diyos na mapalaya nga ang Huda sa pagkaalipin at maitayo uli ang Jerusalem. Yung restoration, yung pagpapauna-uli ng bayan ng Diyos. Yun po yun. Yun po yung ating tanong sa yung ating sagot sa magandang tanong. Okay? So wala na ho kaming oras pero mga 10 minutes lang ho at isunod natin second episode para magkaroon ho tayo ng pagsagot pa dito sa mga tanong na naandito. Okay? So kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Tayo ay dadako sa ating pananalangin bilang pagpasalamat sa Panginoon. Ang naming Diyos, maraming salamat, napakabuti ninyo at niloob ninyo na mabigyan po namin ng katugunan ang mga katanungan ng amin pong mga taga-subaybay. Harinawa, magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkaunawa ng mga sagot na nabitawan po namin, na ito po ay magbibigay sa kanila ng pag-asa at matibay na pananaw bilang inyong mga lingkod at manatili sila sa pananampalataya. Tulungan ng aming mga kaibigang ito na maging matatag at maging daluyan din ng pagpapala sa mga katotohanan ng kanilang napakinggan. Salamat Ama sa pagdinig, pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Sa akin pong nakagapay po dito si Princess Alia Sarmiento bilang ating technical. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.